higit po sa ating Diyos na buhay. Amen? Kumusta po ang bawat isa? Buti kaysa dati. Praise God po. Praise God. Isang kagalakan sa Panginoon na tayo po ay muli dinala sa lugar ito upang patuloy na magpasalamat at matuto ng kanyang mga salita. Amen? Amen. At sa umagang ito ay siguro po ay nakakilala naman sa akin lahat. Wala na pong bago. Amen? Kaya hindi na ako magpakilala. Praise God. At binabati ko po ng isang mapagpalang hapon sa ating pong kasama subliner sa bansang Pilipinas at kung saan mang dako po kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang hapon at mapagpalang umaga sa atin dito po sa loob ng panambahan. Amen. Amen. Sa umagang ito ay ako po ay magbibigay ng encouragement sa Panginoon. Amen. At ang encouragement po ng Panginoon sa umagang ito ay inahilin tulad ko po sa isang pagluluto ng isang masarap na ulam. Amen po. Amen. Pag sinabi pong masarap na ulam ay siguro mapapahiya ako dito. Maraming magaling magluto. Amen po ba? Si Brad Saldi, si Brad Marlon, tsaka si Pastor, di ba? So ibig ko pong sabihin na kapag sinabi po na magluluto ka ng sinabi natin tinulang manok. So alam niyo po kung ano po yung panghalo. Amen po ba? So pag sinabi natin tinulang manok, ay panghalo natin ay maaring papaya, maaring haluan natin ng talbos ng sili. Amen po ba? Pag sinabi naman pong laing, ay siyempre kasama po yung dahon ng gabi. Amen po. So madaling sabi po, pag sinabi po natin kung anong klaseng lulutuin, ay alam na po natin kung ano po yung panghalo. Amen po. So ngayon po, ang encouragement po ng Panginoon sa umagang ito ay magtatagpuan po natin sa Book of Matthew, chapter 6, verse 33, na sabi po dito. Sabay po natin basahin. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At sabi naman po sa wikang Tagalog, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa langit sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpasalamat o God sa panibagong araw, panabagong pagkataon, na kami o Diyos ay dinala niyo po sa lugar na ito at patuloy na makinig o Diyos at matuto na iyong mga salita. Father God, aking dalangin Pinoon na kayo po ang aming tagapagturo, kayo Panginoon ang magpaunawa sa mga salita ito, God, na truly ito, O Diyos, ang nais mo na aming Panginoon matutunan sa araw na ito. Father God, truly, O God, apart from you, wala akong magagawa, O Diyos. Kaya aking Panginoon na dalangin na kayo po ang siyang makita at hindi po ang aking sakatuhan. Kay Lord, gawin mo lamang, Panginoon, simple na maunawaan, Panginoon, na yung mga salita na aking mga kapatid. Sapagkat, Panginoon, ito ang nais mo na aming Panginoon matutunan sa araw na ito. Father God, we give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Amen po. Sa buwan na ito, ang ating pong nilalakaran sa buwan na ito ay developing right relationship with God. Amen po. Ito po yung dinidevelop natin, yung ating sarili, papalapit po sa ating Panginoon. At ang exhortation po ng Diyos ay pinamagatan ko po ng God's priority. Amen. God's priority na kung saan mas inuuna natin yung Panginoon kaysa lahat ng mga bagay. Amen. Amen po. So, yung Book of Matthew po, kung ating po makakita, kung sino pa sa hindi po nakakaalam, ang Book of Matthew po ay traditionally identified as Matthew or Levi, a former tax collector who became one of the 12 apostles of Jesus Christ. So si Matthew po yung sumulat o gumawa ng book na ito. Bago po siya nagiging Matthew, ay siya po ay si Levi. Siya po ay former tax collector na nagiging isa sa mga disipulo ng ating Panginoon. Amen po. So, ang Matthew po ay unang libro na ginawa sa New Testament. At ito po ay ginawa sa Greek, probably sometimes after 70th century. So, medyo matagal na po ito. Amen po. Amen.
So, bigyan ko lang po kayo ng konting introduction sa book na ito. Yung pinaka-context po doon sa aking pong ginawa. So, makikita po natin yung ministeryo ng Panginoon doon po sa Galilea. So, bago po yung Galilea na ministeryo ng Panginoon ay, ang Panginoon po ay nagpabautismo. Amen. So, aware na po kayo kung sinong nagbautismo sa kanya, si Juan. At pagkatapos siya ng bautismo, siya po ay nag-ayuno ng 40 araw, 40 gabi. At pagkatapos noon ay sinimula na po ang kanyang gawain sa Diyos. At doon po sa kanya pong paglalakad, doon po sa tabing dagat, doon po niya nakita si Simon na tinawag na Pedro, at kasama po ng kanyang kapatid na si Andres, na kanyang ginawa na kalaunan, ginawa niyang tagasunod. At mayroon pang dalawa doon na sina Santiago at si Juan, na hindi ko na po nilagay rito. At sa buong senaryo na po sa kwento na ito, doon po makikita natin na nagtuturo yung Panginoon, nangangaral, na nagpagaling na kasama ang kanyang mga tinuturuan. At nagtuturo din po ang Panginoon ng maraming mga talinghaga. Siguro po sa talinghaga ay alam na po natin kung ano pong ibig sabihin ng mga talinghaga. At dito po sa chapter 6 na ating pong scripture, dito po itinuturo ng Panginoon patungkol sa kayamanan. Amen. Dito po sa verse 33, bago po natapos yung chapter, it is a command to prioritize relationship with God and obedience to His will over worldly anxieties. So ito po ay itinuturo ng Panginoon bilang yung kumbaga binigyan mong diin kung ano yung magiging priority ng buhay ng isang tao papunta doon sa relasyon sa Panginoon. Na pagsunod at doon yung pagsunod mo na kumbaga kung titingnan mo alin yung mas pinahalagahan mo, yung buhay ng Panginoon, buhay ng gawain ng Panginoon at buhay ng sanlibutan. So, amen po, itinuturo ng Panginoon kung paano natin maranasan ang kasaganahan. Ito po ay isang command with obedience to His will and promises na kapag sinunod po natin ang kaniyang pinapagawa, makakamtan po natin ang promise ng Panginoon, which is, sabi ng ating scripture, idaragdag niya anuman ang ating mga pangangailangan. So, may tanong. Amen. May tanong po ba? Kung hindi kayo magtanong, ako po yung magtanong. Amen. So, ang tanong, paano po natin makakamit o maranasan ang kasaganahan ng Panginoon? So, ang sagot, sa pamagitan ng paghahanap sa Diyos. So, para po maranasan natin o makamit natin ang kasaganahan na mula sa Panginoon, ay hanapin natin ang Diyos. Amen. So, sa ating pong verse, kung sa ating pong mapapansin, kinuha ko na yung pinakaunang point doon, yung hanapin o seek, di ba? Seek first the kingdom of God. So, sa hanapin po, sa Greek word, sabi doon ay zeteo, which means to search for, desire, strive after, or aim for, etc. So, marami pa po yung ibig sabihin nun, pero ito lang yung kinuha ko na pinakamalapit. Amen po. Seek meaning, making God's priorities and top priority in life, including decision, time, finances, rather than pursuing material security. So, ibig sabihin po, sa ating pong paghahanap sa Panginoon, sa ating pong paglapit sa Panginoon, to develop a right relationship with God. So, ito yung sinasabi na unahin nating hanapin yung Diyos. Na sa ating pong, marami pong mga distraction, marami pong hindrances sa ating pong pagsunod sa Panginoon. Dahil sabi nga doon, na if you seek first the kingdom of God and His righteousness, ang mga bagay natin pong mga pangailangan ay Kanya pong idaragdag sa atin. Kumbaga, kung ating pong unahin ng Diyos, ano man yung pangailangan natin, ay ang Diyos na ang magpuno sa ating mga pangailangan. So, ang sabi doon, including decision, sa ating pong mga desisyon, halimbawa sa araw na ito, gusto mong pumunta sa Panginoon, gusto mong dumalo ng gawain ng Diyos, pero marami pong hindrances na para maaari po nating magiging sagabal sa atin, sa ating, di ba, sa ating pagtulog, lalo na ngayon, na iba yung oras ng Ramadan. So, inaano natin yung time natin, inaano natin yung mas binigyan natin ng halaga, priority yung Panginoon, maging sa ating personal na buhay. Kumbaga,
mas naging prioridad mo yung Panginoon sa iyong gawain bago ang lahat. So bilang pagtatapos, sa araw nito o sa mga oras nito, ang salita ng Panginoon ay muli pong ipinaalala sa atin. Sa lahat, kasama din po ako doon. Na kung dumating man ang anumang circumstances na ating buhay, anumang pagsubok, anumang suliranin na ating daranasin, paghawakan natin ang salita ng Diyos. Ang sabi niya, kapag inuna natin siya sa lahat ng bagay, iparanas ng Diyos ang kanyang kasaganahan, idaragdag niya sa atin ang lahat ng mga bagay na ating pangailangan, sapagkat ang kanyang salita ay totoo. Siya ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Sabi nga po sa kanyang salita sa Matthew 6:33, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Yun lamang po mga kapatid. God bless po. Marami pong salamat. At patuloy tayong manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat o God sa inyong pong mga salita na inyong pong ipinahayag sa amin sa umagang ito. Aming dalangin, Panginoon, na anuman o Diyos ang aming mga natutunan. Amin, Lord, na dalangin na ikaw, Diyos, ay patuloy na kumilos sa aming buhay. At ang mga salitang ito, Diyos, ay itanim mo sa aming matabang puso, Diyos, na kung saan ay patuloy na mamunga at patuloy namin maranasan ang kasaganahan na nanggaling sa iyo. Panginoon, maraming salamat. Ang lahat na kapurihan ay tayong sa iyo. Ito po yung dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Praise God.